Ito na po yung nakuha nating ube sa palengke. Ayan, dalawang malalaki. Tara, gawin na nating masarap na dessert. At ganyan po siya, hindi siya masyadong parpol. Parpol talaga. Hiwain lang natin na ang malalaking tipak. At nakikilala na nga daw ngayon ang ube ng Pilipinas. At sana bilisan nilang magparami dahil baka maunahan po tayo ng Thailand. Dahil dito, marami na rin pong nagtatanim ng ube. Nung hindi pa ako nagko-content, ube rin po yung isang pangkabuhayan ko dito. Gumagawa ako ng ube jam na ibinibenta sa mga kababayan natin na nandito. At meron akong kinukuhanan ng mga farm noon. Umaangkat ako mga 300 kilos at niluluto ko nga na pangbenta na ube halaya. At meron na tayo ditong pinapakulo ang tubig. I-steam lang po natin. Lagay na natin ang tipak-tipak na ube. 2 patong. Papakuluan po natin ito or i-steam ng 35 minutes. Ang bango! Palamigin lang natin para mabalatan. So habang mainit-init pa, balatan na po natin para mas mabilis. Ganito po yung ginagawa kong paraan, nilalaga muna bago balatan dahil nga po kapag babalatan mo ng fresh ang ube ay madulas, mahirap siya. So mas madali para sa akin ang ganito. Namiss ko magbenta nito, halos 5 taon din po ako nagbenta noon. At dati inaabot ako ng madaling araw sa paglalaga, pagbabalat at paggagadgad ng nilagang ube. So inabot po tayo ng mga 1 oras, pero hindi pa ito yung exciting part. Natapos din finally ang paggagadgad. Ito yung ating lulutuan, kailangan malaki para madali nating mahalo-halo. Maglalagay tayo ng margarine. Maglalagay tayo ng evaporated milk. More evaporated milk. So may twist po ang gagawin ko ngayon, hindi yung original recipe na ginagawa kong pangtinda noon. Pero ilalagay natin sa comment section, galing sa ating YouTube video. Bahala na kayo kung alin ang gusto nyong gayahin. Kondensada. Coconut milk. At lalagyan natin itong ube flavored sweetener. Sweetener. Ano ba? Basta yung pampatamis. Sweetener. At para na rin po medyo magkakulay dahil nga puti po yung ating nabiling ube ngayon. And meron din po silang purple na ube dito sa Thailand. At yun yung ginagamit ko noong nagtitinda ako. Sobrang ganda ng pagka-purple niya. Kaya hindi ako naglalagay ng mga ganito noon. At dahil available kasi ito, dala ng aking kapatid galing sa Pilipinas. Kaya gagamitin na natin. At lalagyan natin ng kaunting asin. Again, yung listahan po ng ating ingredient, ilalagay po natin sa comment section. So, ayan, kumukulo na at ilagay na natin ang grated ube. Puting ube. Ang bango talaga ng ube, kaya malalaman mo po ang ube halaya or ube jam kung merong halong iba. Dahil amoy na amoy mo siya kapag purong ube talaga. Eto na. Eto na ang exciting part, mga kaumami. Maghahalo tayo ngayon ng mahigit 1 oras. Or depende sa lakas ng ating apoy. Mabuti na lang maganda ang panahon ngayon. Mamaya makulimlim, mamaya umaaraw at saka mahangin-hangin po siya. Grabe, ang lapot na. Ito na po yung exciting part. So malalaman pong luto na kapag hindi mo na kaya. 1.5 oras na po ang nakalilipas. At gusto ko nang mag-give up. At give up na ako. Luto na rin ho kasi ito. Gusto ko siyang malutuing mabuti dahil nga mas mabango kapag nahalong mabuti talaga. Pero nung nagtitinda ho ako, hindi ho ako nagmamanual na halo. Dahil bumili ako ng makina na lutuan. Ito, papakita ko sa screen. Na umiikot. Siya na bahalang magpaikot. Meron po siyang gasol sa ilalim na tansyado lang ang apoy. So pag ganyan po yung gamit ko noon, 1 oras na hinahalo. At 6 na kilo per batch yung hinahalo-halo ko noon. Gamit ang machine na yan. So dahil nagmamagaling ako ngayon, nagmanual ako, ang sakit, ang sakit sa braso, sa leeg, sa paa. Diyos ko, lahat masakit. Kung dito masarap mamaya, ewan ko na lamang. Ayan o. Kapag ganyan pong hindi na nalalaglag, ayan, luto na po siya.
Ayan, so pinalamig ko muna, naghugas-hugas muna ako ng mga ginamit, tsaka natin ilalagay dito sa ating mga tub. Dahil mamimigay din tayo sa ating mga kaibigan. At syempre, mamimigay tayo sa ating kapitbahay na lagi nagbibigay ng mga prutas sa atin. So dati po, yung gawa kong paninda ay nakagarapon dahil nga mas creamy siya. Pangpalaman. Mas masarap siyang pangpalaman yung ginagawa ko dati. Dahil ito ay hindi natin ginamitan ng makina at manual grater yung ginamit natin kaya medyo magaspang siya. Pangpapak naman yung timpla nito, hindi gaanong katamis at hindi masyadong matamis at hindi masyadong creamy. Ayan, laging sumasabay yung ating ibon doon. Ito naman ang best part. Ito na yung ating ube. Matanggad ako dyan. Tikman natin. Mukhang hindi masarap dahil nga hindi ube yung kulay o hindi purple yung kulay. Malagkit-lagkit. Hindi gaano matamis. Ang sarap.